Kagaya na sinasabi ni Papa Awel, mundo'y libutin para once in your life. At paano ma-experience mo rin ito habang bata ka pa. Welcome to Yamagata, Japan. Wait, saan banda ba yung Yamagata? From Tokyo Station, nasa around 3 hours by Shinkansen o bullet train ang Yamagata City. Sa umpisa ng biyahe, wala pang ganong snow, pero habang papalapit sa Yamagata City, makikita na ang makakapal na snow sa paligid. This was December, which means nakakapal pa yung snow pagdating ng mga January o February. After almost 3 hours, mararating na ang Yamagata City, ang capital ng Yamagata Prefecture. So anong meron sa Yamagata? Well, may 3 akong attractions na pinuntahan. Unahin natin ang Zao Onsen. Ang Zao Onsen ay isang kilalang hot spring area sa Mount Zao, yung bundok Zao. Dinadayo ito ng mga tao, lalo na ang mga mahihilig mag-ski. Mayroon itong 3 levels. Sa baba, naka-level ng bus station kung saan kayo bababa from kung saan kayo galing. Tolerable pa ang lamig. Basta tama yung layering ng damit. Dito may mga nagsiskiing na rin. Sa next level, ramdam ang lalong pagkapal ng patak ng snow at tumindi pa lalo ang lamig. So pag nasobrahan ka sa ginaw, may hot choco naman with this view of some of the snow or snow monsters. Pero sa pinakamataas na level, yung pang 3rd, grabe na talaga yung lamig. -7 nung nandun kami. Sumilaw muna kami sa coffee shop. Hindi ko magalaw. Masakit. Tira mo yung pisngi ko. Pero dito sa tuktok makikita ang attraction ng Zao Mountains, ang Snow Monsters. Dahil gustong kumalikot ng cellphone, ang ginamit kong gloves, yung nakalabas yung daliri, wrong move! Naku, wag niyo po akong gayahin. Nanigas ang daliri ko. Napakasakit po. There was a time na pinasok ko sa bibig ko yung daliri ko. Dahil masakit siya, parang sasabog. Walang sugat, pero masakit. Naku, wag niyo pong gayahin yung katangahan ko, ha. In 30 seconds, lumabas pa ako niyan. Tinis ko yung lamig para makuhanan ang ilang snow monster figures na iniilawan pala yan sa gabi. Ibig sabihin, after namin bumaba, meron pang umaakyat para mag-witness ng ang tawag nila ay illumination. Next day, Ginzan Onsen. Ayan, matagal ko nang nababasa ang Ginzan Onsen. Marami na akong attempt na makabook dito pero palaging puno, as in fully booked. Welcome to Ginzan Onsen! O may tip pala ako sa mga gustong pumunta ng Ginzan Onsen sa winter. Maglagay po kayo ng spikes. Mura lang naman yan yung spikes sa shoes. Dahil madulas po yung snow kapag tumigas at naging yelo. Tapos, maliit lang naman ang Ginzan Onsen. Kayang ikutin in less than an hour. 30 minutes kaya eh. Ang dami nga lang tao dahil nakilala na rin ito sa ibang parte ng mundo. Dati itong silver mining area na ginawang tourism site na pumatok kaya dinadayo. May isa pa pala akong tip, magbaon ng towel o basahan. Dahil may mga foot baths na pwede kang maglublub ng paa. Dahil galing sa hot spring yung tubig, mainit yung tubig. So dahil malamig yung paligid, para masarap mag-dip ng paa sa mainit na tubig. If you have time, at balita ko yung may ticket na, no, hintayin na umilaw ang mga gusali dahil lalong gumaganda ang Ginzan Onsen sa gabi. Last destination in Yamagata Prefecture, Yamadera Temple, also known as Rishakuji Temple. Ang ibig palang sabihin ng Yamadera ay mountain, kaya tama po kayo, todo akyat bago maabot ang temple. Take note, kung may matanda o person with disability kayong kasama, isip-isip bago pumunta rito dahil mga 1,000 steps pataas bago marating ang templo sa taas ng bundok. Siguro, mas maganda ito kung hindi umuulan nung pumunta kami. Kasi bukod sa sobrang lamig, madulas din ang hagdan, kaya mag-ingat po kayo. It's our last day, so might as well kasi isa din yan sa attractions ng Yamagata Prefecture, ang Yamadera Temple. Konti na lang, kaya yan. So, that's my 3-day trip to Yamagata, Japan. This year, ibang lugar naman sa Japan ang aking pupuntahan. Dahil sabi nga
mundo'y libutin, sumama na kayo sa amin sa travel ni Owl. Yan ang sasakyan namin. See you! Shinkansen Kita-kits! From Yamagata, going back to Tokyo. Ganda, no? Bago pa yan. March 2024 lang.